Blessed Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Salamat sa Panginoon sa panibagong buhay at lakas na ipinagkaloob sa atin. At sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy ng ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita sa pamamagitan po ng ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Muli, alam ko po na ilan sa ating dito ay nakapag-personal devotion na at personal reflection. Ngunit hayaan po ninyo na muli ay makasama namin kayo sa ating mabiyayang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon mula sa pamagat na Ako at ang aking paglago, Part 1. Ang ating pong batayan talata ay ating mababasa sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 1, talataang 9 hanggang 10. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawang mula sa banal na Espiritu, para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay at
makikita na lumalago kayo sa mabuting gawa at pagkakakilala sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Napakahalaga na laging isinasagawa natin yung tinatawag na evaluation sa ating mga sarili. Sa pagsisiyasat at pag-oobserba sa ating mga sarili, ay ginagamit natin ang terminologies tulad ng self-evaluation, self-assessment, self-check, and self-analysis, self-rating, at iba pa na ating tinitingnan kung may paglago sa iba't ibang bahagi o aspeto ng ating buhay. Ayon po sa Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, ang salitang grow sa wikang Grego ay nagbibigay diin sa salitang increase. Ang mga salitang mediocrity at stagnation ay walang lugar sa buhay ng isang Kristiyano. Madalas, ipaliwanag ang mediocrity sa pamamagitan ng pag-akyat sa bundok. Kapag nakarating na sa may gitna ng bundok, ay sinasabing okay na yan o kaya ay pwede na yan. Dahil dito, hindi na magpapatuloy sa pag-akyat sa itaas ng bundok, kaya't ang salitang stagnation naman ay nangangahulugang wala ng pagdaloy, wala ng pagkilos, at wala ng paglago. Ang paglago o growth ay kailangan at hindi maaring mawala sa buhay ng bawat isa. Ayon po sa pag-aaral, mga kapatid at mga kaibigan, may mga bulaang guro na nais hikayatin ang mga taga-Kolosas na yakapin ang maling katuruan, tulad ng pagsamba sa ilang espiritual na kapangyarihang upang makilala ang Diyos at makamit ng lubos ang kaligtasan. Upang hindi mahikayat doon sa tinatawag na heretic teachings, sumulat ang lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Sa kanyang liham ay nagbabalik tanaw siya sa tunay na katuroang Kristiyano. Kaya ang wika po sa Colossians 3:1-4, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kinilala po ni Apostol Pablo ng ang mga taga-Kolosas dahil sa kanilang tunay na pananampalataya kay Kristo, sa kanilang pagkaunawa sa kagandahang loob ng Diyos, at sa kanilang pag-ibig na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Ang wika nga po sa Colossians 1:8, ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Panginoon Diyos. Dahil sa magandang balitang ito, nalaman ni Apostol Pablo tungkol sa mga taga-Kolosas na nabanggit niya sa Kolosas na mula nang marinig niya ang tungkol sa kanilang pananampalataya, pag-ibig at pagkaunawa sa kagandahang loob ng Diyos, ay patuloy niya silang idinadalangin. Ganito ang nilalaman ng kanyang panalangin, na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Tunay po na ito ay napakalaking bahagi sa ating spiritual growth. Kaya nga po, kapag tayo ay patuloy na nakaugnay sa ating Panginoon, ay mararanasan natin na mabatid ang kalooban ng Panginoon at ang paglago ay patuloy na ibibigay ng Panginoon sa atin. Ang wika nga po, ano-ano ang inaasahang paglago sa buhay ng mga mananampalataya?
Ano nga po ba ang inaasahan sa buhay natin na tayo ay lumago? Ngayong umaga po, isa sa 3 na bibigyan natin ng pansin sa mga inaasahang paglago sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi po bukas ay may part 2 pa tayo, doon natin tatalakayin yung point number 2 and 3. Ngunit ngayon ay bibigyan natin pansin yung point number 1. Paglago ng buhay ng mga mananampalataya ay inaasahan sa paglago sa ating pagkakilala sa Diyos. Paglago sa pagkakilala sa Diyos. Sabi nga po sa Colosas 1:10, sa ganoon makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon at sa lahat ng bagay, at makikitang lumalago kayo sa mabuting gawa at sa pagkakakilala sa Panginoon Diyos. So that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruits in every good work and increasing in the knowledge of God. Ang bawat isa na dumaan sa sinatawag natin na believing in Christ, tayo po ay nagsuko ng ating buong buhay kay Kristo. At inaasahang makakaranas tayo ng paglago sa pagkakilala sa Panginoon Diyos. Sapagkat una nating isinuko, ibinigay ang ating buhay doon sa ating Panginoon na ating sinampalatayanan. So kaya kung sa Kanya tayo nagsuko at naglagak ng ating pananampalataya, kinakailangan na makita sa atin ang paglago sa ating pananampalataya at sa maraming aspeto ng ating buhay. Unang-una nga po dito ay yung ating pagkakilala doon sa Diyos na ating pinagsukuan ng ating buhay. Ang increasing in the knowledge of God ay hindi tumutukoy doon sa tinatawag na cognitive knowledge lamang o sa pagkakaroon lamang ng punctual information o articulation kung sino ang Diyos. Sa wikang Grego, nagbibigay diin na ito sa tinatawag na experiential learning at intimacy with God. So nauunawaan, natutukoy, nararanasan kung sino ang Diyos. At nagiging mas malapit at mas matatag ang relasyon sa Kanya araw-araw. So kaya mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi nga po dito sa ating tinatalakay na ako at ang aking paglago sa unang bahagi ay napakaganda na ating tignan ang ating mga sarili as a self-evaluation na tunay nga po na tayo ay lumalago sa pagkakilala sa Panginoon Diyos. Nauunawaan, natutukoy, nararanasan kung sino ang Diyos at tayo ay nagiging mas malapit at mas matatag ang relasyon sa Kanya araw-araw. Dito po ay ipinanalangin ni Apostol Pablo ang mga taga-Epeso na lumago sa pagkakilala sa Diyos. Ganito ang laman ng kanyang panalangin sa Ephesians 1:17. Hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama na ating Panginoong Jesucristo, na bigyan kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo nyo pa siyang makilala. Binigyan din lagi ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng paglago sa pagkakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, tara na, lumago. Tara na, tayo ay patuloy na ikaw at ako ay lumalago sa ating pagkakilala sa Panginoon Diyos. Upang sa ating buhay na ito ay lagi tayong may galak at lagi tayong nakakaawit, naglilingkod, kahit na ano ang ating maranasan, bagamat may lungkot, may hapis, may hamon sa ating mga buhay, ngunit dahil sa kilala natin ang Panginoon Diyos na ating pinaglagakan, ay naroon na mararanasan natin ang patuloy na paglago sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na ating kilala. Sa umagang ito, nais ko po kayong patuloy na ipanalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan.
At sa umagang ito ay muli ko pong itinataas sa iyo ang aking mga kapatid na nakikinig at nanonood sa kanilang mga panalangin kahilingan sa umagang ito, lalo na po sa aming pagsisimula ng araw. Aming hinihingi ang iyong pag-iingat, kalakasan at patuloy na biyaya na mga pangangailangan at maging ang kagalingan sa aming mga kalalagayan. Pagpapalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, sa inyong trabaho, sa inyong pag-aaral, at sa inyong pagpapagaling, pagpapalakas sa inyong mga lupang pangatawan. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin. Ang pagpapala ay sumaaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po muli sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder, be Christ-like in your workplace today. Umayo po tayo at maglingkod.